naging presidente ng isang lokal na pamantasan ng Maynila, Yes. ang issue po ng recruitment, issue yan sa bawat eskwelahan. Correct. Hindi lamang po sa basic education. Pati po sa after ng grade 12. Okay? Grade 11 and 12. Oo. And then first year, second year, third year Oo. college. So, At pati guro, ginire-recruit. Agree. realidad ho yan. Kaya noon ho ako'y pangulo ng pamantasan, Yes. tinatanong ko yung guro, ay sandali lang, ba't ganyan ang tinuturo mo? Hindi yan ang kasaysayan. Di ba? Kasi part ng recruitment is the indoctrination. Agree. At yung indoctrination, kung nagsisimula sa guro, ay, paano questionin? Nakakatawa yan kasi kung titingnan mo lahat ng GAA, meron ho tayong CIF. Hindi ho ito bago. Kung ang gusto niyong pag-aaral panahon ni Presidente Cory, wala po yung CIF dahil revolutionary government. Meaning, kahit anong gusto mong gawin, pwede mong gawin. Pero after niyan, kay PFBR, nagsimula ang CIF, ang Confidential and Intelligence Fund. Kaya nga po confidential, hindi po natin kayang malaman yan dahil proteksyon ng Estado. Pag in-expose ho natin, makikita natin asa ng flashpoints. Yes. Okay? Yung punto ni Ina, tama rin kasi noong a year ago, when the administration of Mr. Marcos came in, there was no issue. Yeah, there was no issue. Di ba? Maayos na kwinan. Pinalabas rin ang impormasyon na humingi si VP ng request, pinondohan nila. Hindi naman ang nagre-release ng pondo, hindi naman si VP Sara Yes, ang presidente approves and DBM releases. Even in this NEP, ito ay budget ni Pangulong Marcos. Hindi ito budget ni Vice President Exactly. Sara. So nagtataka ako bakit ina-isolate yung kay Vice President and the rest, parang ito lang ang mali and the rest okay na. Yes, bakit Diba? nga kaya? Napakahirap na ano nagbago last year sa ngayon. Bakit ngayon yun ang tinututukan? Siguro po ang kailangan nating tingnan, sino ba ang nag-question? Ang nag-question, yung tatlong Makabayan block. Which are CPP created organizations and active CPP operatives coming from my direct knowledge. Okay. Personal knowledge yan ni Ka Eric. direct experience ko sa Ako kanila. nanonood lang sa kanila. Kasi ang question nila pare-pareho. Ang question nila, isa lang ang pinupunto. Parang sa trinabaho ni Vice President ng 1.5 years. Ito yung sukli. Okay? Ako po ay naging presidente ng isang lokal na pamantasan ng Maynila. Yes. Ang issue po ng recruitment, issue yan sa bawat eskwelahan. Correct. Hindi lamang po sa basic education. Pati po sa after ng grade 12. Okay? Grade 11 and 12. Oo. And then first year, second year, third year Oo. college. So, At pati guro, ginire-recruit. Agree. realidad ho yan. Kaya noon ho ako'y pangulo ng pamantasan, Yes. tinatanong ko yung guro, ay sandali lang, ba't ganyan ang tinuturo mo? Hindi yan ang kasaysayan. Di ba? Kasi part ng recruitment is the indoctrination. Agree. At yung indoctrination, kung nagsisimula sa guro, ay, paano questionin? Parati ko nga akong sinasabi sa mga guro doon sa pamantasan, alam nyo ang pinakamagaling na guro? Si Google. Bakit daw? Kasi si Google ang kalaban nyo. Habang kayo nagle-lecture, ang bata tinitingnan sa Google. Kung tama, Kung kung tama meron ang doon. sinasabi. Okay? Ilan lang ang ganon na titingnan kung tama ang sinasabi nyo. Imagine niyo kung ang sinabi nyo, yun dun sa issue ng Plaza Miranda. Plaza Miranda, ginawang example. Tapos sasabihin, sino ang gumawa. Si Okay? Marcos Sr. ang nagpabomba. Okay. Which is the narrative of the CPP and PNP. Okay. Tapos ngayon nagkaroon ng itong batang ito graduate. Nagtatrabaho na. Ang kaalaman ay ganon. So kung makamit siya ng isang impormasyon na sinasabi, hindi si Marcos ang nagpasabog niyan, si ganito. Okay? Paano niya i-correct ang natutunan niya nung bata pa siya? Tama. So, makikita nyo bakit sa basic education. Kasi ang paglayo natin sa Metro Manila, pag-iba ng klima ng pagtuturo, pag-iba ang klima ng proteksyon sa mga estudyante at eskwelahan. Nakikita naman po nyo, yung mga dumadaan pa sa tubig at sa bundok para makarating sa eskwelahan. Correct. Hindi ba ang daling i-recruit niyan? Yeah.
Dahil Exactly. sa isipan nila, ba't kami walang sapatos? Ba't ang damit namin ganito? Ba't ang aming daladalang pag-aaral ay ganito? Dahil mahirap kami, kaya kami ganito. So papasok ka ng eskwelahan na may galit ka sa lipunan. Hindi ba dapat ang eskwelahan, the second home Yes. of every Filipino student, Tama. should be able to take care of them? Yes. Ay, ano hong nakita natin sa Sarangani lately? Di ba Oo. may nagtakbuhan? Teacher at estudyante nag-iiyakan. Nag-iiyakan. Yung baho ang gusto nating eskwelahan. Pag tinanong nyo ang mga magulang, ang sagot dyan, hindi. So bakit ang lumalabas na sa usapan sa edukasyon, tri-sector po yan, magulang, teacher at saka DepEd. Bakit po ang parating nasasabi ay yung kwento na galing sa propaganda? Agree. Ayun. 'Di ba? Napakahirap po niyan. Kaya ako medyo question ako doon kung aalsan ng pondo ang DepEd sa Neon lights